Sabihin po natin, Glory to God! Glory to God! Alam niyo po kahapon, napakaganda po ng aming ang ginawa ng Panginoon. Ano po? And I encourage each and one of us na kung maaari lang yung makapunta po tayo kasi ang sarap mag-refresh. Ano po? At matutunan yung lahat ng bagay patungkol sa ating Panginoon. Ano po? At talagang it's refreshing. Kaya yung iba po kahapon nagyasumi para lang makapunta sa trabaho. At alam ko, pinagpala yung bawat isang nakarating. Amen? Amen. Yung mga nakarating po ba, pinagpala? Amen. Kaya lang, sorry po sa mga may mga anak na baby. Ano po? Sa susunod, magkaroon tayo ng yotche every Saturday. Mag-set po tayo na may mag-aalaga lang sa susunod siya naman. Para makarating din po yung pag-usapan po natin po yan. Ano? Kasi alam ko po, gusto rin yung pong makarating. Kaya lang, yung mga baby, kasi one day po talaga yon. It's about leadership training. Kung maging kami po ko Oka and Shinto Orosawa, ay pupunta po sila dito. Ano po? Pupunta sila at pupunta. Ano po? Kaya in-encourage ko po yung lahat na makarating. At alam ko pong mas tatatag po yung ating pananampalataya at leadership. Amen? Amen. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Galatians chapter 5. Verses 1 hanggang 12 po. Kanina po yung ating binasa is verse 4 lamang po. Ano po? Isang part lang ng ating pag-aaralan. Isang verse lang po yung ating binasa kanina. Pero ngayon, babasahin ko po lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito is the danger of falling from grace. Amen? Basahin muna natin, then let's pray. Basahin po muna po natin. The danger of falling from grace. No, talagang may danger po pala na mahulog tayo o maano po tayo, mawala tayo o ma-cut off tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Napabasahin po natin. Ayan. Bumababa siya kasi napufall siya. There is danger. Amen? Amen. O, sa Galatians 5:1-12, sabi po dito, it is, sabi po dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. No? He is obligated the whole law. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. This is the talagang very sorry thing. Ano po? But by faith, we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. Kailangan maunawaan po natin dito, circumcision nor uncircumcision has any value. Wala pong halaga sa Kanya yon, sa ating Panginoon. The only thing that counts is faith expressing itself through love. That is the only matter. Amen? Tumayo po tayong lahat and let's pray. Thank you, Lord. We give you praise, Lord. Hallelujah. Lord, tunay na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Nagpapakumbaba po kami, Lord God, sa iyong harapan. Muli, O God, hayaan mo na ang banal na presensya. Lord, Ikaw ang siyang sumama, Panginoon. Ikaw ang siyang magsalita para sa amin. Tunay na Ikaw ay dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos. Wala kang katulad na Diyos. Tunay na you're amazing, God. Your majesty, your glorious works, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na nakikita namin, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. At Lord, alam po namin, Panginoon, kaya kami naririto, Lord God, dahil nakita namin yung biyaya mo. Sa pamamagitan ng pagmamahal mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo kami iniligtas mo. At Lord,
We pray, Panginoon, na sa araw na ito, maunawaan namin, Panginoon, ang itinuturo ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, verses 1 to 12, about danger from falling from grace, Lord God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ipaunawa mo sa amin yung kalaliman ng iyong grasya. At patuloy, Lord God, na sinusuway namin anumang kasinungalingan ng kaaway. Anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito sa aming mga buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sinusuway namin, Lord God, the mighty name of Jesus. Lord, sinabi mo, anumang talian namin sa lupa, tatalian mo sa langit. Lord, tinatalian namin anumang gawa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At patuloy, Lord, malaya kang kumilos, Lord God, sa lugar na ito dahil kami pinalaya mo na. Malaya kang kumilos, Panginoon, at ibigay ang iyong salita sa amin, Lord. Buksan mo ang aming mga spiritual na puso, spiritual na mga mata, spiritual, Panginoon, na aming mga pandinig upang marinig namin, Panginoon, ang gusto mong iparating sa amin sa araw na ito. Hindi masayang, Panginoon, yung oras, Panginoon, na kami naririto, Lord God. Pusugin mo kami, punuin mo kami, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang mga alalahanin namin, Panginoon, sinasantabi namin. At hayaan mo, Panginoon, maging puso kami ni Maria na makikinig lamang ng iyong salita. Lord, salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang gawain ito. Ikaw siyang mangusap, Lord. Lord, balutin mo ako ng iyong banal na dugo at itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw siyang maitaas at ang iyong abang lingkod ang siyang ibabal mo, Lord God. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Let's give a big clap to our God. Amen. Naalala ko ulit, kapag pumapalakpak tayo at sinasabi natin hallelujah, anong nangyayari sa dyablo? Sinasampal natin ng at nanginginig-inig pa siya. And let's shout, hallelujah! Hallelujah! Amen! Alam niyo po, buhay ang ating Diyos, kaya ang bawat anak niya kailangan buhay. Hindi patay. Sabi nga ni Pastor, buti pa ang kabayo. O aso daw. No? Kaysa ang patay na ilid o turuan. Ano po? So, ang hirap po. Ano po? Kaya kailangan buhay ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kailangan attentive tayo sa lahat ng gagawin dahil lahat ng ginagawa ng Panginoon sa loob ng church natin is kilos ng banal na Espiritu Santo. And we have to, kailangan mag-ano tayo ng miracles, wonders, mag-expect tayo. Amen? We have to expect miracles and wonders lagi pag tayo ay naririto sa ating iglesia. Amen? At sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Okay, nabasa na po natin ito. Galatians 5:1 to 12. Ano po? Hanggang 7 lang po yata yung aking nabasa. Basahin pa po ulit natin yung verses 7 at saka hanggang 12. You were running a good race. Ano po? You were running a good race. Sa verse 7, who cut in you and kept you from obeying the truth. Alam niyo po ba kung saan niya ina-address ito? Sa mga mananampalataya. Paul addresses Galatians chapter 5 verses 1 to 12 sa mga Kristiyano, kapwa Kristiyano. Ano po? Na kung mababasa natin ang chapter 1 hanggang chapter 3, 4, makikita natin na may mga mananampalataya dati na tumalikod o nag-iba. Ano po? Nag-iba ng mga doktrina. So, nasabi po niya dito, you are running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. A little yeast works through the whole batch of dough. I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion will pay the penalty, whoever he may be. Brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As those agitators, I wish
They would go the whole way and emasculate themselves. No po? So, malalim po yung pagkakaano niya po dito. Pero sa Tagalog, kung babasahin po natin, na talagang magkakaroon ng penalty kung sino man yung gumagawa ng confusion sa loob ng iglesia o sa mga kapatiran. No po? At talagang mahirap, ano po, lalo na sa mga tayo na naglilingkod sa ating Panginoon na malihis. Malihis tayo sa daan, no po, ng katotohanan. At bumalik ulit sa dati. So, introduction po natin ay, sabi po dito, falling from grace doesn't mean falling into sin of stealing. Hindi po yun. Hindi po yung, kapag ikaw ay na-fall sa grace, nagnakaw ka. Nakapagnakaw kasi ako, wala na yung grasya sa akin. No? Nakagawa ako ng kasalanan, wala na. Hindi. Hindi po yun. No po? The truth is, anyone who wants to be justified by the law is falling from grace. Yun po yun. Hindi po yung, nagnakaw ako, wala na yung kaligtasan sa akin. Hindi yun. No po? Sabi po dito, anyone who wants to be justified from the law is falling from grace. Grace is above the law. Ano po? Ang grasya po ay talagang, ang grace at saka law, talagang hindi po siya minsan, katulad ng sinabi po ng ating, illustrate ko po yung ating offertory kanina. What is better? Sacrifice or obedience? Obedience. Obedience. Sometimes, law is sacrifice, no? Nagsasacrifice ka lang, no po? But, yung obedience is faith out of love. No? Yun po yun eh. Yun yung works niya. Pero pareho no, na nag-offer kay Lord. Sacrifice and obedience. But, ano po yung mas importante? Obey. Than sacrifice. So, ganun po yung law. No po? At grace. No po? Ganun po siya. Sabi dito, grace is above the law. And whenever you fall from grace, obviously, you fall into the law. Kapag alam na po namin na hindi na tayo lumalakad sa grasya ng Diyos, yung lagi na lang tayong, kumbaga, nasa rules and regulations. No po? We are falling from the grace. Paul didn't consider it for believers. In fact, Paul was astonished. Nagulat po siya to the Galatians because they were turning a different gospel. Sa chapter 1:6. No po, talagang yung sinabi ko po sa inyo kanina, kung babasahin po natin, talagang yung mga taga-Galatia ay nahihiwalay na po sila. Hindi po lahat. No po? But then some of them are falling away from grace. Dahil nagkaroon ng different gospel. No po? Nagkaroon ng confusion doon sa time sa Galatia. No po? So what is the danger of falling from grace? At gaano ito ka danger? No? Gaano ito ka danger? Ito po yung pag-aaralan natin. Are you ready, church? Amen. Amen. So, okay. Number 1, the danger of going back to the law. Yun po yung danger, unang-una. Yung babalik po tayo ulit sa kinagawian nating law. Kasi sabi nga kung aanuhin natin, na mapag-aaral natin actually sa verses 4 and 6, yung ating nabasa kanina, is una, Romans 11:6, Galatians 3:24 and 25, at Galatians 4:9, makikita po natin. But unahin po natin yung A. Sabi dito, own obedience. The danger of going back to the law is going back to your own obedience. So, basahin po natin, be human endeavor at moral law. No po? So, sabi po dito na yung own obedience is sarili o pansarili o pagtupad o pagkamasunurin na pansarili lamang. Yung rules and regulations na lagi nating inaano.
At yung human endeavor is sariling pagsisikap ng tao. Hindi sa Panginoon. Ano sabi ni Pastor Romy kahapon? Kung sino yung mga andito? Lahat, kailangan glorify si Lord. Lahat ng ginagawa natin ay kailangan hindi sa ating pagsali ng glorification, but it has to be glorify God. No po? So, kung maano po natin, yung danger po, kung tayo na po yung itinataas natin, o tayo yung gumagawa ng sarili nating panukala na kailangan gawin natin ito, gawin natin yan, gawin natin ito. But then we have rules sa ating mga iglesia na kailangan din natin siyang sundin. And that is obedience. Bagamat nag-ano po minsan, di ba, sabi ng Bible, hindi na tayo sa law. Bakit ganun? Marami pa rin, alam ko, nako-confuse kayo doon. Marami pa rin mga ganito. Bakit kailangan sundin to sa church? Ganyan, ganito. Ito po is for your personal. Ano po? Yung personal natin. But we have to obey. No? Minsan, sa rules ng church. But this one is for our personal relationship to our God. Hindi ko po sinasabing huwag na nating sundin dahil own rules lang naman ng church. Hindi po. Sundin po natin. Sundin po natin. Ano po? But, sabi dito, sa Romans 11:6, punta po tayo. Romans 11:6. Sabi po dito, and if by grace, then it is no longer by works. If it were grace, would no longer be grace. Kung titingnan po natin siya sa taas, na talagang makikita natin kung bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo. Ano po? Na kapag umaano na po tayo sa grasya, at sa pansarili lang nating kakayanan, is talagang bumabagsak tayo sa law. Kung sa sarili natin. No? Kaya kailangan natin lagi i-check bilang isang mga mananampalataya o leader yung ating sarili. No? Baka sarili na lang nating obedience yun. No? It's not from God anymore because we are not under law. We are under grace. No po? We are under law. We are not under law, but we are under grace of God. No po? Yung human endeavor, yung moral law, no po, na isang batas o tuntunin. Sabi po sa Merriam-Webster na operative on one's conscience or ethical judgment called moral obligation. No po? Yung moral obligation, nagiging obligasyon na lang natin. No? So, huwag tayong ma-confuse doon. No? Kaya huwag tayong babalik. Na minsan, tayo na lang yung pansarili natin na ginagawa natin. Sariling batas, sariling wag po. No po? Kasi, kapag sinunod natin yung buong law, sabi po dito sa Galatians chapter 3, 24-25, na kailangan magmula sa number 1 hanggang sa pinaka number 10, lahat yon sundin mo. Pag isa hindi mo nasunod, dami na. No po? Katulad ng in-illustrate nga naman ng ating kasi very, very the same po siya about sacrifice and obedience. Na, explain ko lang po na yung sacrifice at obedience doon sa 10% na sinasabi ng ating kapatid, sa New Testament, mas ang pagbibigay nila. Hindi lang 10%. More than 10%. More than what they ever have. Binibigay nila. That's faith. True love. Amen? Ganun po, na walang reklamo. Yun po yung pinaka-illustration na mas mauunawaan po natin about danger of going back to the law. No po? Na
Hindi ako nakakapagbigay ng 10%. Ano po? Pero magbigay po tayo. Kung mas ano kasi that is the one na nilagay dito. Hindi siya po command, but this is kailangan natin bilang isang mananampalataya na sinabi nga ng ating kapatid na si Brother Albert na dito masusubok ang ating pagmamahal. That's faith. Faith na magbubulot tayo na kahit wala na tayo, na ilalagay natin sa Panginoon. Na po? That's faith through love. Dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? So, all obedience, human endeavor, moral law. So, kailangan natin intindihin po na huwag tayong bumagsak. Ano po? Going back to the law will burden again by the yoke of slavery. Ma-slave ulit po tayo. No? Nung namatay ang Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo at tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, ano po ang nangyari sa bawat isa sa atin? Lumaya na tayo. At kapag tayo ay naglalakad na bilang isang Kristiyano at bumalik tayo dahil tayo ay may self-righteousness, may religious spirit po tayo, kasi doon pumupunta yan eh. Kapag nagkaroon na po tayo ng self-righteousness at saka religious spirit, danger po yun. Babagsak po tayo sa lunod. Amen? Babagsak po tayo sa law. Kasi hindi na sa true faith, true love yung gagawin natin. Magiging obligado na lang tayo gagawin ang bawat ginagawa natin sa iglesia. At magiging parang, ano na tayo, makikita na natin yung mga mali ng katabi mo. Hello? Makikita mo na bakit siya hindi niya ginagawa yun. Eh ako, ginagawa ko to. Magiging own obedience. Human endeavor. Moral law. No! Ano sabi ng Panginoon dito? Kapag tayo ay naglingkod, have a joyful heart. Magkaroon tayo ng masayang puso. It depends on what you think. Kung ano po yung lawak ng iyong pag-iisip. Doon sa pagmamahal ni Lord. Kasi, kung iisipin natin, sino ba tayo? Sino ba tayo nung kinuha tayo ni Lord? Out of nothing. Sabi ko nga, lagi tayong kinukuha ni Lord nung nasa darkest time natin. That's why, nakilala natin si Lord. So, lagi nating balikan yun para wag tayong bumalik sa law. No? The grace of God. Yung grasya ni Lord na sabi, grace of God is abundant. Talagang umaapaw siya. Wala siyang katapusan. Ganun po ang ating Panginoon. So, ito po yung danger na sa they become obligated to keep the whole law, but it is impossible for men to punch the moon. Punch nyo nga yung moon. Ang hirap nun. Layo-layo nun. Ano? Kaya, naobliga na, ba't din hindi natin kayang kunin lahat o gawin yung law na yun. Ano po? So, it is hard. That's why, and if by grace, then it's no longer by works. If it were grace, it would no longer be grace. Romans 11:6, yung binasa po natin. Wherefore the law was our schoolmaster. Yun ang nagturo sa atin. Kaya nga, dumating ang Panginoon, schoolmaster po natin, yung law. No? Schoolmaster, to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Huwag po natin kakalimutan, ang law po, ginamit din. No po? Ginamit din po siya. Schoolmaster po natin. Doon po tayo nag-umpisa. No? Nung wala pa ang Panginoong Jesus. That's why we also learn or read the Old Testament. No po? But then, mag-ingat po tayo. No? Mag-ingat po tayo at lagi nating hihipon yung puso natin, mahal pa ba natin yung kapatid natin, napapansin natin, na hindi Pag wala na, pag puna ka na lang puna at hindi mo siya pinag-pray, hello? Yeah. Danger
aking ano dyan, ito. May mga warnings, no? May warning talaga. Kung may danger zone, there is a warning. Amen? Lagi, di ba, pag makakip, keep out. Di ba? Danger. Meron talagang babasahin ka na ano, bakit danger yon? May nakalagay pa sa baba. Maraming mga wire na ano ka. 100, ilang volts yan. Nato ka 1,000 volts. Pag ginawakan mo talagang manginginig ka. No? So, there's always a warning sign para sa ating mga Kristiyano. No po? So, makikita natin yung warning sign dyan. Actually, nasa verse 4 eh. No po? Sabi ni Paul doon, listen, I, Paul, tell you that if you allow yourselves to become circumcised, it means that Christ is no use to you at all. Dahil sinabi ng verse, dito sa Galatians ulit, balikan ko lang po, na hindi niya inaano kung circumcised ka or uncircumcised. Tuli o hindi tuli. If you are Israel or isa kang Griego, na po, isa ka mang matuwid o masama. Na po, wala na. Kasi nagtalo actually sila sa pag-circumcision. Na po, binalik nila po yun. Kasi ang mga Gentiles is katulad ng mga Hapon. But then, in New Testament, kailangan ang ma-circumcise ang ating mga puso. It should be cut off. The dirty thing should be cut off. Kaya nga nagkakaroon ng circumcise because marumi yun. Hello? Inaalis yung marumi. But in our side, na talaga tayo, isang Kristiyano na, our heart, the dirty side, or yung masamang nasa puso natin, it should be cut off. Yun po yung ibig sabihin po nito. But then, sabi nga minsan, ayaw ko lang pumunta sa church kasi nakasalanan pa ako. No! Ito po yung ating doktor. So, kailangan po, tandaan po natin, ang danger po is, kung mayroon na po tayong own obedience, at human endeavor, and C, moral law. Ito po? So, God doesn't want to see His children to be enslaved. Yun po yung katotohanan kaya tayo nag-aaral ng ganito. Ayaw niyang balikan natin, kung malaya na tayo ngayon, tatalian na naman tayo ni Satanas. Papayag ba kayo nun? No, ayaw ko din. Huwag tayong pumayag. It should be, ang kailangan araw-araw, maging masaya tayo. No? Maging masaya tayo, maging magaan ang lahat ng buhay, maging positibo tayo sa lahat ng bagay. Amen? Yun po ang gusto ni Lord. Kasi kapag naging negative na tayo, nag-negative sa ating kasamahan, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating sarili, wala na. Na po? So, kailangan, huwag tayong patali ulit. Malaya na kayo. Sabihin niyo po, malaya na ako! Malaya na ako! Amen! Malaya na tayo. Malaya na tayo. Okay. Pangalawang danger. 2. The danger of mixture. No, tatapusin ko po siya ng 45. The danger of mixture sa 7 and 10. Basahin po natin sa 7 and 10. Yun po yung danger niya. Ano po yung mixture? Halo-halo. Paborito ni Shalom. Halo-halo. No? So, sino po bang naka dyan? Pwedeng pakibasa? Verse 7 and 10. Pakibasa po. Okay. Ako na. Okay. You were running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. No po? Na lumalakad na po. You were running a good race. Sino ang nag-cut off sa iyo? No? Hindi yan galing sa Lord. Kung tayo man ay mawala o mahiwalay, no po? Hindi po yun galing sa ating Panginoon. No? Mixture. Kasi bakit tayo nahihiwalay? Nagkakaroon ng mixture. Ito makikita po natin dito.
Ano po yung mixture na yon? Ito po yung danger. Ito po yung magiging resulta nung tao na yon. Grace plus obedience equals salvation. Ito po. But then, sa atin ng mga Kristiyano, grace plus salvation equals obedience. Baliktad po, mga kapatid. Ito po, danger po to, danger zone. Kasi ang nasa isip ng bumabagsak sa law is nami-mixture yung ano. Ito grace plus obedience. Nasa biyaya ko, kailangan sumunod tayo. Obligado no? Obligado. But then, ang ano po dito is grace equals salvation, no? Biyaya ni Lord, kaya tayo ligtas. Kaya tayo susunod. No? Kaya danger po. Danger, very danger. At yung letter B, grace plus being devoted equals salvation. Grace plus being devoted. Grace, nakakilala ka na kay Lord, nasa under grace ka. Then, ano ako? Ganon. Being devoted ka talaga sa lahat ng ginagawa mo. Equals salvation. No? Hindi po. Grace plus salvation ulit tayo. No? Huwag tayo malilito. Grace, salvation, and then being devoted. Kaya tayo nagiging being devoted because by grace, nasinave tayo ni Lord. Hindi, grace plus obedience, kaya ka maliligtas. Hello? Grace, obedience, then kaligtasan, no. Huwag tayo magmi-mixture ng ganon. Grace ni Lord, namatay siya sa cross ng Kalbaryo, bagamat hindi tayo karapat-dapat, pinaging dapat tayo. Tapos, pag naging devoted ka, saka ka lang maliligtas. No! Hindi po. Ano po? Grace, na-save tayo, kaya pagmamahal natin kay Lord, magiging devoted tayo. Nami-mixture ba yung utak niyo? Are you with me? Amen? Are you with me? Na ano niyo po ba? Medyo mixture ba talaga? Grace, talaga ang pinaka ano natin is grace plus salvation talaga po tayo lagi. By grace, we are saved, right? Not by grace, and we obey, then we are saved. Is it that right? No. So, grace plus salvation, then we obey. Number 3, grace plus long prayer equals salvation. No. Yeah? Grace plus salvation, then we pray. Because God saved us. That's why we pray. Kaya nagiging obligasyon. No? Kaya yung sinabi natin kanina na human endeavor. All obedience. No po? Moral law ang nangyayari dahil dito. Nami-mixture yung ating mga... Sino po ang hindi nakakaano dyan? Sige, sabihin niyo po pag nalilito kayo. Sasagutin natin. Nalito po ba kayo o okay po sa inyo? Clear. Okay. Kasi ayaw kung uuwi tayo may question mark sa isip natin. Hello? Okay. So, sabi dito na the Galatians had perverted the gospel of Christ. They became believers of Christ through the gospel had preached by Paul. No po? After their conversion, Paul had to leave the area. So wala si Apostol Pablo. At andun yung mga Judaizers, no? Yung Judaism na sinasabi. So may mga karakteristik po yung mga Christian, ano po, no? Ano ko po, papasadahan ko lamang po. So may Judaism, may mga bagay na Judaizers po ang tawag sa kanila, mga Judaism. So nakapasok sila nung nawala si Apostol Pablo. No po? So medyo nagkaroon ng mixture, nagulo, na-confuse po yung mga mananampalataya sa
mananampalataya sa Galatia. Ano po? So, kailangan mo tayong malito. Grace plus salvation equals obedience, being devoted, and prayer. Ito po yung correct way, no po, na hindi tayo ma-fall sa grasya ni Lord. Sa illustration po natin sa Mark 2:22, about the wine, no? Sa Marcos 2:22, sabi po dito, about the wine. Sabi po dito sa wine, and no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will ruin. No, he pours new wine into the new wineskins. So, makikita po natin, ano po kaya yon? Ito po yung wineskin. No po? Ito po yung wineskin na tinatawag. Lalagyan ng alak. Kung ilalagyan daw po ng yung alak, yung bago, yung luma, yung mix nila, anong mangyayari? It will gonna be ruined. No? Masisira. Masisira yung masarap na wine. It will gonna be ruined. So, ito po yung ito po yung sinasabi dito. Sabi ko, ano kaya yung search ko po kung ano yung wine skin. Kasi ako din po, hindi ko po alam. At ito po pala, tsaka yung may mga malalaki din po niyan na nilalagyan ng mga alak. Ano po? That they call wine skin. Ano po? Ito lang po yung medyo nakuha ko. Balik po tayo. So, kailangan po na maging malinaw sa atin na kapag new na, huwag na nating new na nasa new na tayo, nasa grace na tayo. We are not under law, we are under grace na po tayo. Tandaan po natin, at sa biyaya ni Lord, kaya tayo naririto. Dahil minahal tayong lahat ni Lord. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Let's say amen to that. Amen. Ako, amen ako doon. Binigay niya, isa siyang hari, nagmamay-ari ng langit at lupa, nagmamay-ari ng aking buhay. Ano po? Ay, binigyan niya ako ng panibagong pag-asa at buhay. Amen. Forever pa yon, ever and ever. Amen. Kasi ilang taon lang po ba tayo maglilig? Yung ako ng 109 years old sa mga nurse ng amo ko. Medyo, sabi ko, mga ilang taon na yung mga inaalagaan nyo. Pinakamatanda, 109 years old, sabi nila. Pinakamatanda na nilang naalagaan. Hindi na na-overdone. So, kapag 100 years old na tayo, sa katandaan natin, talagang kukunin na tayo ni Lord. No? O time by time. Ano po? But then, ayaw daw nilang maging 100 kasi ugod-ugod na. Oo nga. Mangungulubot ka na nun. So, compare. Compare mo sa binibigay ni Lord sa iyo for free. Everlasting life ang sinasabi po. Amen? Everlasting life ang binibigay sa atin ni Lord. So, no? Huwag tayong ma-mixture. Ulitin ko, napaka-importante nito na huwag tayong mag-mix. No? Teaching of Judaism didn't speak blessings over them, saying, even we or an angel from heaven should preach gospel other than the one who preached to you. Let him be eternally condemned. Oh, grabe, no? Talagang ni Pablo. It means the one who throws believers into confusion will pay the penalty. Kapag kinonfuse na ang isang mananampalataya ng isang tao, may penalty po yun talaga. Law plus grace equals mixture. Law plus grace equals mixture. Kaya kapag talagang po tayo, magmi-mix po talaga yun. Law plus grace equals mixture. Magugulo po yung ating mga pag-iisip. No? Mixture perverts the gospel of Christ. A false teaching is like a little yeast and it spreads through the whole batch of dough.
Yun po yung parang in-illustrate ni Apostol Pablo. Na yung yeast, maliit lang yan, pero mag-spread siya, lalaki. No? So marami siyang masasakot, marami siyang makukuha. Yun po yung ibig sabihin ng salita ni Apostol Pablo. No po? Na yung false teaching po yun. Bagamat ang yeast, sino pong nakakita ng yeast? Sino pong gumamit ng yeast? O ginagamit siya sa mga cakes. No po? Biruin nyo, oo, yung tinapay. Yung pinakakutsara niya, kung mapapansin nyo, kaliit. Ang liit lang niya. Talagang maliit yung kutsara niya. No po? Yun lang yung ipo-pour out mo doon. Pero, dadami na siya. Aalsa na yung niluluto mo pan. Puto. No po, ganun po siya. Ganun po yung mangyayari. No po? Bagamat maliit yan, lalaki yan. Kaya kailangan natin maging maingat sa ating pag-aaral at sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Even a believer influences the smallest flavor of false doctrine can be harmful to many believers. Amen? Yes, amen to that. To the whole church, hindi lang believers, and to the whole church. Talagang makukuha na lahat. It influences to live in fear and bondage. Na pag bumalik tayo talaga sa ay, nagawa ko kasi ito, naku, patay ako, hindi na ako nakapalapit kay Lord, hindi ko na siya maano. That's danger. Very, very danger. No? Kasi, naalala ko si Samson, no? Bagamat very hard-headed siya, no? Sabi niya talaga, sa last, God is a forgiving God. If you will just come to Him with earnestly, at saka yung pagmamahal mo talaga, yung true, T-R-U-E, repentance. No? Kapag totoo yung paglapit natin kay Lord, alam niya yun eh. Alam niya yun. Kaya, amen. Amen, Ate Lolin? Amen. Oo, no? So, very harmful influences, no? Mababandage ulit tayo. Kaya kapag madali tayong ma-influensyahan, sabi nga ni Pastora Beto, gusto niya laging nakadikit sa mga pastor, sa mga ano, kasi na-influensyahan siya. Dumikit kayo ng dumikit sa mga negative na tao. Ano mangyayari sa inyo? Dumikit kayo ng dumikit sa positibong tao. Ano mangyayari sa inyo? Amen. Mighty warrior, kailangan dumikit tayo dun sa mga positibong tao. Yung bagamat hindi ka panipaniwala, pinaniniwalaan. Amen? Because sabi nga ni Lord, if you have a little faith, na katulad ng isang mustasa, you can move this mountain. Amen? Ganun po, no? Kasi nakaka-influensya po talaga to, no? It influence not only one, but many. Sabi po dito, it will cause believers to live in uncertainty. Talagang mawawala talaga. Talagang, sabi nga ni Pastor, wala na, bukas na yung pintuan. Kaya yun po nakakalungkot. It will cause them to return into the old practice of Jesus plus another cause in order to completely save. That's why some are confused. Kaya minsan nako-confuse yung iba. Ano po? So, kailangan, kapag bago yung wine, pour it into a new wine skin. Amen? Amen? Naintindihan na po natin yung new wine skin and old wine and pour it over. Okay. So, number 3, tapusin ko na po, the danger of not being persecuted. Naku, hindi ko pala naano to. Okay, the danger of not being persecuted, di po sa 9. Sa 11 and 12, sabi po dito, sa Galatians 1:10, basahin po natin. Sabi po, therefore do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Some uses the meaning of the yoke of... Okay, punta muna tayo.
Galatians 1:10. Okay. Nagpapawisan ako eh. First time ko yatang mag-live. Sabi to sa 10, am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Amen? So, kapag ipiniplease natin yung tao na, you are not a servant of Christ. We have to please who? God. Yeah, we have to please God first. We have to glorify, it should be first, glorify God. So, sabi po dito, yun po yung danger of not being persecuted. Kaya hindi ka na-persecute dahil kung ano yung ano mo, sumasakay ka doon. Pag nag-chat siya, nag-chat ka din. Hindi mo sinasabi, hindi mo siya kinokorek. You have to be, ano mo siya, stand firm mo dun sa faith. Pag nakita mo, kapag mahal mo talaga ang kapatid mo o mga kapatid, kailangan mong sabihin, with love. Amen? Hindi yung, ikaw, yung pag-uugali mo kasi, hindi maganda. Hindi yon. Kapatid, kasi, medyo hindi maganda yung ano mo yung ganito mong character. Medyo siguro kung pwede lang pag-pray natin para mabago. Iba yun, di ba? Pareho yung sinasabi natin, but then iba yung pagkaka-deliver. No? So, yun po yung danger na hindi na persecute. Minsan, kahit maganda na yung sinabi mo, pangit pa rin. May ganun minsan. Kahit anong ganda ng pagkakasabi mo, pangit pa rin. Mayroon pa rin naiiwan dito pala doon sa pinagsabihan mo. But, yes, because Jesus Christ persecuted, na-persecute siya. Paul, Peter, lahat. Lahat po na-persecute sila. Why? Because they teach the truth. Tinich nila yung katotohanan. That's why, kaya napapersecute sila. But there is danger of not being persecuted. Bilang isang Kristiyano, kapag hindi ka napapersecute, danger. Yabay pala pag hindi napapersecute, ano? So, sabi dito, why? Not preaching real grace. No? You are pleasing men, not pleasing God. Not preaching the whole gospel. Kaya Kuya Abel, mararanasan mo na yung no? Hindi lang ganito, may sipa pa. Masakit ang ma-persecute, mga kapatid, lalo na pag-asawa mo na ang nagpa-persecute sa'yo. But then you have to leave yung faith mo, stand mo, at ipakita mo talaga na si Lord ay ano. Pag pinagalitan ka, arigato daw. Simasen, komenasai, arigato, pinagalitan mo ako kasi kailangan pala ma-persecute ako. No, hindi naman ganon. Huwag naman intentionally. Amen? So, not preaching the real grace, not preaching whole gospel, and see, compromise preaching. Ito po yun. Na, sabi nga, ito pagkain. Ang gusto ng mga tao, syempre, karne lang, masarap na karne, masarap na putahe. Yun lang yung ibibigay mo ng ibibigay. Hindi mo na sila bibigyan ng matigas na karne, na hindi masarap ang lasa. Kapag yun na, kasi ang tao, di ba, kapag may buffet yan, hindi naman nila papansinin yung ayaw nila eh. Amen? Pero pag gusto, babalik-balikan nila yun. Amen? So, ganun po. So, babalik-balikan ka, hindi ka nila anuhin. Aanuhin ka nila, kakapitan ka nila. Kasi nga, hindi mo sila tinutuwi.
Okay pala siya. Bagamat Kristiyano siya. Okay, okay. Alright, alright. Enjoy, enjoy. Hey, yo! Enjoy, enjoy. No? Okay, so alright. At magpasalamat tayo may nagko-correct sa atin. Amen? Salamat tayo na may nagko-correct sa atin. Kasi kapag wala na, we will gonna end up sa ating sariling mga kagustuhan. No? Na akala natin, okay pa rin yung dinadaanan natin, pero hindi na pala. Amen? Thank you sa mga kapatid na nagko-correct. Even me, you can correct me. Oh, tumatanggap ako ng mga corrections sa mga, I also entertain na kinukorek ako kasi mas maganda yun. It's better to be correct than hindi nakokorek. Ako, ang ugali ko kasi pag nakokorek ako, siyempre, tao ka lang, magre-react ka. Magre-react ka eh, posibleng hindi ka mag-react. Hello? Yeah, you will gonna react at first. At first. No, that's not me. But when you pray, go to the Lord and pray. Lord, tama po ba yung sinabi niya ngayon sa akin? Iano naman po ng Lord sa inyo yan. And it will gonna humble you. Pag tinanggap natin yon, it depends on us. If we will gonna accept it. And magiging challenge sa atin. Na pag nakita ko ulit ng kapatid na yun, bago na akong dulce. Amen? Hallelujah! Bago na. Okay. So, yun yung challenge. Sa conclusion na po tayo. Tapos na po tayo. No po? Sabi po dito, no? Na, may hindi pa po ako, sabi po dito, grace preachers may suffer persecution as we have noticed in the Bible. Totoo po yun, yung nasabi ko kanina. But then, they can brag about anything they've done. Sabi po dito, it tells the whole truth. Talagang, ang konteksto niya, talagang yung katotohanan lang. Po? Yung katotohanan lang, hindi na babrag. No? Hindi na susuhulan. O naaanuhan. Ano po? So, sabi po, the essence of the cross has no value for them. They can't understand of the only one thing that counts, which is faith, expressing itself through love. Yun lang po yung nagka-count doon. Na talagang kapag gumawa tayo kay Lord, it express, ini-express niya sa ating faith. Na kapag may pananampalataya tayo, mag-work yung pagmamahal. Kailangan magkasama po lagi yan. At sabi dito, muli, iiwanan ko po sa inyo itong salitang to, therefore, do not let yourselves, mga kapatid, wag po, na be burdened again by the yoke of slavery. Wag po tayong bumalik. Wag na po tayo magpatali sa kaaway. Amen? Wag na po tayo magpatali sa kaaway. No? At minsan kasi, nai-use itong meaning na to, being yoked to the religious, no? Yung mga religion, religiosity. So stand firm in freedom of Christ. That set you free sa verse 1. Kailangan manatili tayo, Kung pinalaya tayo ng Panginoon, you're indeed free. Amen? Malayang-malaya na po tayo. We are not slave anymore, no? At sabi dito, yung grasya lang talaga ni Lord, no? Not mixing the law and grace, so that you will not be burdened again by the yoke of slavery. Number 1, at sa verse 1 yun, no? Obligated to keep the whole law. No? Hindi tayo, sa lahat ng mga law. No po? Dahil hindi natin gagawa yun. Mapapol po tayo talaga sa grace. No? Tumayo po tayong lahat. Remember po, no? If the world hates you, keep in mind that Jesus, unang-unang hinate ng mundo, sino? Si Lord, si Jesus Christ. Remember it, kapag napo-persecute na kayo, stand firm dun sa ating yung ating pananampalataya. But with love lagi po. No? We have to make it faith
na may kasamang pagmamahal lagi sa lahat ng ating ginagawa. Taas po natin ang Panginoon sa ating buhay. Don't please men, but please God. Gino-glorify natin si Lord, hindi yung ating sarili. So, hindi yung makikita na i-glorify natin yung sarili natin, na tayo ay okay, marunong, lahat ginagawa natin yung tama. But it should be glorify God alone. Amen. Hallelujah. We give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng bagay. Lord, tunay na Diyos kang napakabuti, Lord God, at makapangyarihang Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy na hindi bumagsak, Lord God, sa law, Lord God, sa mga old, Panginoon, na aming nakasanayan. Kundi, Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-flow ang bawat isa by your grace alone, Lord God. Na alam ko, kapag kami, Panginoon, ay lumalakad sa grasya mo, Lord God, ay patuloy na ito yung mag-guide sa amin, Panginoon. Sa aming pananampalataya na may pagmamahal, Lord. At may enjoy namin, Panginoon, yung grace mo na pinagkaloob sa amin. May enjoy namin, Panginoon, ang isang malaya, Panginoon, na pinalaya mo na, Lord God. Lord, hindi na kami yung patuloy na magigilty sa lahat ng bagay na aming mga ginagawa, kundi Lord, hayaan mo, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, yung mga nakaraan namin, hayaan mo maisuko namin ito, Lord God. You are a forgiving God. Lord, alisin mo, Panginoon, burahin mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, anuman, Panginoon, ang mga pangit, Lord God, na nakaraan, ang mga pangit, Panginoon, na nilalagay ng kaaway. Lord God, sa aming mga kaisipan, Lord God, sa kaisipan ng bawat isa, Lord, alisin mo, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na mag-flow yung grace, Lord God, by faith, through love, Lord God, na hayaan mong mahalin namin, Panginoon, ang aming kapwa, Lord God. Gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili, Lord God. Salamat, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ng bawat isa na hindi bumagsak, Panginoon. Lord God, muli, Panginoon, sa dati. Kundi, Lord, patuloy, Panginoon, na hayaan mong lumakad kami patungo sa iyo, Lord God. Salamat. Salamat, Lord God. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord God. Patuloy ka namin tinataas sa aming mga buhay. Lord, at anumang religious spirit, Lord God, in the mighty name of Jesus, Lord, pinapaalis namin, Lord God, anumang Panginoon nilagay ng kaaway, Panginoon, ay patuloy namin inaalis, Lord God. At salamat, Lord God. Salamat sa araw na ito. Muli, Panginoon, bibitbitin namin, Panginoon, ang iyong salita, na yung danger, na huwag kaming ma-fall, Panginoon, sa grace. Kundi, Lord, patuloy na maangkin namin araw-araw yung grasya, Panginoon, na binigay mo na sa amin. At hayaan mong yakapin namin ang buong buo, Panginoon, yung grace na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord God. Yun lamang ang magpapalaya sa amin. Salamat, Lord. Binabalik po namin, Panginoon, papulit pa sa salamat. Lord, hayaan mo, i-bless mo ang bawat isa. I-bless mo, Lord God, ang bawat isa. Lord, at patuloy, Lord God, na ikaw ang siyang manguna, sumakop, Panginoon, at patuloy na magpaunawa sa bawat isa sa amin patungkol sa iyong grace, Lord God. Salamat, Lord, istelyohan mo ang iyong salita na huwag manakaw ng kaaway sa aming paglabas sa lugar na ito, Lord. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.